Mga bro, action-packed ang eksena sa Palawan nitong nakaraang drills. Isipin nyo, isang Stinger ground-to-air missile ang pinasabog ng US at Philippine forces sa isang target na bangka malapit sa western shores ng pinakamalaking isla ng Pilipinas. Sana naman hindi kayo makampante. Ang ganitong mga drills, mga bro, ay para palakasin ang ating depensa at ipakita na ang Pilipinas ay may kakayahang protektahan ang kanyang teritoryo. Original target ng Stinger missile ay isang maliit na drone. Kaso nga lang mga bro, nagkaroon ng konting mishap dahil bumagsak ang target sa beach bago pa man makapag-deploy ang missile. So anong ginawa nila? Ayun, ay tinarget na lang nila ang isang bangka na malapit sa Pampang. Kung ikaw yung nasa lugar na iyon, baka magulat ka dahil parang eksena sa pelikula. Nakakatuwa rin isipin na nag-adapt ang ating mga tropa para hindi masayang ang opportunity na ipakita ang power ng Stinger. Mga bro, kung di nyo pa alam, ang Stinger ay hindi basta-bastang missile. Ito'y portable at short-range na missile na kayang i-launch mula sa balikat o kahit sa helicopter o ground launcher. Sabi nga ng manufacturer nito, Raytheon, ready to defend ang Stinger sa kahit anong aerial threat. Ang ganitong weapon mga bro, ay sobrang asset sa tropa natin, lalo na't magagamit sa iba't ibang klase ng terrain dito sa Pilipinas. Kung iisipin nyo, perfect fit ito sa Philippine Marine Corps. Ang ating Marines ay nagtatanggol sa coastal areas, at ang Stinger ay tamang-tama para pigilan ang kahit anong aerial threat. Isipin nyo ang lakas ng impact ng ganitong missiles kapag ginamit sa mga mahihirap abutin na lugar tulad ng Palawan. Kung kayang i-target ang bangka mula sa malayo, how much more kung aircraft ang kalaban?